Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig kayo ng mabuti dahil may opisyal na balita ako para sa inyo. Ang gobyerno ay naglabas na ng formal na papeles tungkol sa Universal Social Pension at ito ay 5,000 piso bawat buwan para sa mga matandang tulad ninyo na walang pensyon o kulang ang kita. Ito ay hindi rumor, ito ay hindi Facebook fake news, ito ay formal na mula sa Social Security System at mula sa government mismo. Maraming tatanong kayo, kailan ko tatanggapin? Kamit ang 5,000 piso na yan? May aalis pa ba doon para sa taxes? At ang pinakaimportanteng tanong, paano ko hihitsurang walang mawawalang pera? Kaya ngayong video, sisitsayahin namin ang lahat ng detalye na kailangan ninyo malaman, step by step, katulad ng pagkukuwento ng isang kaibigan habang tayo ay nakikipag-usap sa hapagkainan. Hindi kami magmamadali at titiyakin namin na maintindihan ninyo ang bawat salita. Kaya samahan ninyo kami at huwag kalimutang i-bookmark ang video na ito dahil puno ito ng mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa inyo. Nagsimula ang Universal Social Pension dahil ang gobyerno ay nakita na maraming seniors sa Pilipinas ang walang pensyon o ang kanilang pensyon ay napakaliit. Ang SSS at GSIS ay mayroon ng maraming beneficiaries, pero ang mga seniors na hindi nag-contribute o hindi sapat ang kanilang kontribusyon ay nananatiling mahihirap. Kaya desisyon ng ating mga pamahalaan na magbigay ng dagdag na tulong at ito ay ang Universal Social Pension. Ang pensyon na ito ay 5,000 piso bawat buwan at ito ay available para sa lahat ng senior citizens na 60 taong gulang pataas, hindi mahalaga kung may SSS pa kayo o GSIS o wala. Ang layunin ay siguruhing may pambili ang bawat matanda ng pagkain at gamot at na-stress kami sa gobyerno na siguruhing alam ninyo kung saan at paano ang application. Ang mga dating programa para sa seniors ay tulad ng PhilHealth at food assistance, pero ang Universal Social Pension ay direct cash na papunta sa inyo. Walang voucher, walang komplikadong proseso, direktang pera sa inyong bank account o sa LBC kung walang bank account. Ang bagay na ito ay resulta ng mahabang pag-usap ng social workers, senior citizens groups, at government officials na nag-aalala sa inflation at sa problema ng libu-libong senior na may gutom pa rin kahit may pensyon na. Kaya ito ay hindi temporary lang, ito ay program na plano ng maging permanent para sa minamahal nating mga seniors. Para makatanggap kayo ng 5,000 piso Universal Social Pension, kailangan ninyong matugunan ang mga simpleng requirements na ito. Una, dapat kayo ay 60 taong gulang o pataas, walang edad na hanggan, kahit 70, 80 o 70 na kayo, pwede pa rin kayong mag-apply. Pangalawa, dapat kayo ay registered senior citizen sa inyong barangay o city. Ito ay importante dahil ito ang proof na kayo ay tunay na Filipino senior na may karapatang makinabang sa programa. Pangatlo, dapat kayong legal permanent resident o citizen ng Pilipinas, walang pwedeng OCWs or ibang nationals na walang legal status sa bansa. Pang-apat, kung kayo ay may existing pension mula sa SSS o GSIS, ang inyong pensyon ay dapat na mas mababa sa threshold na itinakda ng programa. Ito ay importante na sabihin sa inyo dahil maraming seniors ang nag-aalala na bawasan ang kanilang current pension pero ang balita ay hindi kayo mababawasan. Ang universal pension ay supplementary lang, dagdag lang ito sa kung ano na ang meron kayo. Paano ninyong matutukoy kung kayo ba ay qualified? Ang pinakamadaling paraan ay pumunta sa inyong Municipal or City Social Welfare Development Office o pwede ring sa SSS office kung malapit kayo. Dadalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, passport o birth certificate at bahagi ng proof of residency tulad ng utility bill. Ang staff doon ay tutulong sa inyo na i-verify ang eligibility ninyo at i-accomplish ang forms. Kung natatakot kayo na pupunta mag-isa, dalhin ang inyong kaanak o apo o tinanong ang barangay officials na tumulong sa inyo. Maraming barangay na nag-organize ng mass registration para sa seniors, kaya tanungin ninyo sa punong barangay kung may ganitong event na malapit. Ang payout ay straightforward, 5,000 piso bawat buwan. Ito ay dapat makarating sa inyo sa loob ng unang 10 araw ng bawat buwan.
Kung mayroon na kayong SSS o GSIS pensyon, ang 5,000 piso ay idadagdag sa inyong current payment at papunta sa iisang account o facility. Importante itong malaman dahil maraming seniors ang nag-aalala na magkakaroon ng maraming transaction pero lahat ay consolidated lang. Ang Universal Social Pension ay pwedeng i-receive sa 3 paraan. Unang paraan ay bank transfer sa inyong account sa BPI, BDO, Metrobank o iba pang banks na kasama sa programa. Pangalawang paraan ay LBC payout. Kung walang bank account kayo, babayaran lang kayo ng cash sa pinakamalapit na LBC branch. At pangatlong paraan ay ng Via Bangko Sentral ng Pilipinas Digital Channels kung kayo ay may digital wallet. Ang payment schedule ay consistent every month sa iisang araw, usually sa ika-5 hanggang ika-10 ng buwan, pero ito ay depende sa inyong registration date. Ang payo namin ay once na makatanggap kayo ng first payment, kunin ninyo agad ang screenshot o receipt at isave sa phone o i-print dahil ito ay proof na kayo ay active recipient ng pensyon. Kung hindi ninyo nakatanggap ang payment sa expected date, huwag mag-alala agad. Sometimes may delay ng 1 o 2 araw dahil sa system processing. Pero kung lumipas na ng 2 linggo at walang pera pa rin, pumunta sa office na may nag-file ng application ninyo para i-check ang status. Ito ay tanong na nakakaabala sa maraming seniors. Magbabayad ba ako ng buwis sa 5,000 piso na ito? Ang sagot ay depende. Kung kayo ay wala pang ibang income o ang inyong total income ay mas mababa sa taxable threshold na itinakda ng BIR, ang Universal Social Pension ay tax-exempt. Ito ay bahagi ng Social Assistance Program kaya protected ito ng batas mula sa taxation. Pero importante na sabihin, kung kayo ay may ibang income tulad ng business, rental, or investments, ang combined income ninyo ay sisimutin. Kaya ang advice namin ay mag-file ng ITR kung kayo ay may combined income na umabot na sa threshold. Pero para sa karamihan ng senior retirees na walang ibang kita, ang 5,000 piso ay libre lang, walang buwis. Pagdating sa possible deductions o clawbacks, ito ay salitang natatakot pero importante na maintindihan. Walang automatic deduction sa Universal Social Pension para sa utility bills, loans o iba pang obligations. Ang 5,000 piso ay durating buong-buo sa inyo. Pero kung kayo ay may housing loan sa government o government-assisted housing project at may outstanding balance pa, ang may posibilidad na titiyakin ng government na bayad ninyo ang obligations ninyo bago pa nang isipan ng clawback. Ito ay medyo rare dahil ang layunin ng pensyon ay para sa seniors pero importante na aware kayo. Ang best practice ay huwag magutang kung possible at kung hindi maiiwasan, siguruhin kaya ninyong bayaran ang installment bago pa magpa-request ng additional benefits. Nakarinig na kami ng maraming cases kung saan seniors ay hindi nakatanggap ng pensyon nila dahil sa simple mistakes. Ang unang mistake ay hindi nag-register o nag-update ng barangay. Kung hindi kayo registered bilang senior citizen sa barangay, ang government ay hindi makakahanap ng records ninyo kaya walang mapoproseso na application. Kaya sa lahat ng ages na 55 o 56 na kayo, pumunta na sa barangay at mag-register. Ang pangalawang mistake ay nagbigay ng wrong information sa form. Maraming seniors ang nag-iwan ng old address o wrong phone number, kaya kung may updates sa kanilang records, hindi nag-reach out ang office. Kaya bago sumali, i-update lahat ng personal information ninyo at i-verify bago mag-submit. Ang pangatlong mistake, at ito ay very common, ay nagbigay ng access sa bank account sa mga hindi pinagkakatiwalaan. Maraming seniors ay na-scam dahil nag-share sila ng PIN or online banking password sa relatives o friends na nag-promise ng financial help. Kaya ang message namin ay very clear, never, ever share your PIN, password o OTP. Kahit kalogo ninyo ang magtanong, sabihin na, sorry, secured ang account ko. Ang Universal Social Pension ay para sa inyo lang at ang bank ay tutulungan kayo kung may problema, pero kung nag-share kayo ng credentials, responsibilidad ninyo na ang consequences. Para ma-maximize ninyo ang pensyon at sa iba pang benefits na meron kayo, narito ang mga estratehiya. Unang tip, kung kayo ay qualify din sa SSS or GSIS, apply agad para makuha ang lahat ng benefits na karapat-dapat sa inyo.
Ang universal pension ay dagdag lang kaya mas maraming streams ng kita ang mas maganda para sa inyo. Pangalawang tip, gumawa ng monthly budget base sa inyong total income. Kung ang universal pension ay 5,000 piso plus ang SSS pension na 2,000 piso, 7,000 piso na ang monthly income ninyo, gumawa ng breakdown, gastusin para sa pagkain, gamot, utilities, at savings. Ang payo namin ay mag-save ng kahit 500 piso hanggang 1,000 piso every month para sa emergency. Pangatlong tip, iwasan ang paghiram based sa pensyon. Maraming loan sharks ang nag-target sa seniors na may pension, nag-promise ng mabilis na loan pero ang interest ay sobrang taas. Kung kailangan kayong mag-borrow, mas mura ang pag-loan sa bank using your pension as collateral o mas mabuti pa, huwag mag-utang. Pang-apat na tip, kumuha ng health insurance. Ang PhilHealth ay free para sa seniors, pero may additional benefits pa ang private insurance kung afford ninyo. Ang medical expenses ay mabilis na nakakaubos ng pension, kaya mas maagap na prevention at insurance, mas maganda. Pang-limang tip, kung kayo ay may skills na pwedeng i-monetize tulad ng pagtahi, pagluluto o tutoring, gawin pa rin ng part-time. Ang extra income ay dagdag sa pension at may purpose pa kayo sa buhay beyond retirement. Mga seniors, ang Universal Social Pension ay tunay na tulong mula sa gobyerno. Hindi ito forever, ito ay konkretong pera na dadating sa inyo bawat buwan. Ang susunod na hakbang ay mag-register sa inyong barangay o City Social Welfare Office, dalhin ang kailangan pang documents, at sundan ang proseso. Kung kayo ay mahihirap o may transportation issues, huwag mag-atubili na humingi ng tulong sa barangay officials o sa inyong kaanak. Ang malaking bagay dito ay sigurado kayong may kita kayo every month at yan ay importante para sa peace of mind. Maraming salamat sa pagpanood at kung may katanungan pa, i-comment sa baba at susubukan naming sagutin. Share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na seniors dahil marami pa ang hindi aware. Mabuhay ang ating mga seniors,